Ilang araw na kaming hindi umuwi sa bahay. Simula nung Miyerkules ng gabi, Huwebes, Biyernes, Sabado. Sabado na guys. Sinama ko lahat ang mga anak ko. Sinama ko si Calvi, Chico, Mayumi. Nagdala kami ng maleta. Hindi na muna kami natulog sa bahay. At ngayon ay Sabado, hindi pa rin kami uuwi. Bukas, Sunday, hindi pa rin kami uuwi. Ganda ng sikat ng araw. Mayumi! Andyan si Mayumi guys. Alas 6 ng umaga. Kita niyo maliit na paa. Mayumi! Mayumi! Psst! Good. Wow! Oh, I like your dress. There's a butterfly in the butt. Say bye-bye. Bye. Say bye. See you later. See you. Say. Bye, flying kiss. Kiss daw, kiss. Run. Run. Kiss daw, kiss. Kiss daw, kiss. Where you going? You gonna get your car? Kiss daw, kiss. Kiss. Ay, ikaw daw. Ikaw pala yung mag-kiss. Wow. I'm so excited. Come, walk tayo, dali. Tangkit. Maayong buntag. Time check. Alas 6. Alas 7 na lang pala ng umaga. Oh. Wow! Guys, buhay pa talaga yung tsinelas ni Mayumi, oh. Ito ang tsinelas ni Mayumi, binili ko sa kanya. This is 4 months ago na binili ko. Tapos, recently niya lang na-start ng gamit, like 2 months back. So, ngayon, kasyang-kasya na talaga siya. Size 21. Ito yung gustong-gusto ko kasi. Tsinelas na may tsinelas. Ano yan? Huwag mag-eat niyan. Huwag mag-eat. Wow. Ganda. Bye-bye. Maayong buntag, everyone. Ma'am, bakit ba palagi maayo yung buntag sa'yo, ma'am? Ay! The fact na we woke up like this is maayo enough. I mean, seriously speaking guys, the fact
that we woke up is a blessing. The fact that we woke up walking, breathing, smiling, laughing, talking to our family and friends, eating the bagoong and the okra for breakfast is a huge blessing. So always maayo talaga yung buntag pala. And the fact na I get this another chance, amazing day to watch my kids, my pamangkin move, laugh, fight, cry, scream at me. Marumi, mabaho, malinis, mabango na mga moments nila. It's amazing. Time check, mag-aalas 7 ng umaga. Tinatawag na ako ng kapatid ko for breakfast, but I took my Yumi out for a walk. O, dahan-dahan lang, may amor seko. O, may malaking amor seko dito. Dito parang walang amor seko dito na part, o. Halika, Mayumi, o, may bulaklak, o. Okay lang yan, sige lang, hayaan mo lang. Meron na kaming bagong kasama, si Bani. Si Bani ang bago kong iniiwan sa mga bata, guys. Kapag ako ay nagtatrabaho kasi hindi pwedeng walang kasama yung mga anak ko. So nakatoka talaga si Bani sa mga batang kulot. General Santos City. Oh, ano na naman yan? Patingin ako? Oh, wag sa bunganga. Tingin, ay, no. Hindi yan kainin. Lupa man yan. Lupa yan, hindi kinakain ng lupa, okay? Okay? Ay, hindi gani magkain ng lupa. See? Oh. Ah, hindi lagi kainin ang lupa. Ano? Makulit yan si Mayumi. Diba sabi ni Mama, wag magkain ng lupa. Huwag magkain ng lupa, nak. Ano? Oh, sorry. I am sorry. I am sorry very much. Okay? Hindi. Madrama ka naman eh. Ha? Plastic man yung iyak-iyak mo. Oh, walk na walk. I'm sorry. Sorry at iniwan ka niya. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Ano? Walking ka na. Let's go. Here. O dito, dali. Magkuha si Bani ng bunga. Dali. Magkuha si Bani ng bunga. No. Here. Ang bilis ng araw, guys. Hindi ko man lang namalaya na today is already Sabado. At dahil Sabado ngayon, actually marami tayong ganap ngayong umaga. Ngayong umaga. Kahapon, nag-usap kami ng ate ko ng Masinsina na tumingi nga siya sa akin ng backup. So kami magkakapatid, kapag may mga points sa buhay namin na hindi na namin kakayanin mag-isa, talagang humihingi kami ng backup. And that is the purpose of having a sibling, of having a igsoon, of having a kapatid. And we are very fortunate and blessed kasi marami kaming kapatid. Okay? So at least kung sa 8 yon, 7 sa kanila tamad or 6 sa kanila tamad, merong isa na tutulong. So nag-usap kami na Masinsina ng aking ate, nagpapa-back up siya ngayon sa pagbebenta ng kanyang mga clearance sale sa boutique. So bakit kami magkakaroon ng clearance sale, you guys? Pag nag-clearance sale kami, up to 70% off. And it happens sometimes twice a year or once a year. So ito yung biggest namin kasi yung mga 990 pesos namin na mga damit at mga co-ords bumabagsak hanggang 399 pesos. Okay? Ganon kamura. Bakit namin nilelet go ng ganon? Unang-una namin mag-refresh ng mga design. Kailangan namin mag-refresh ng mga style. At kailangan namin... Okay, so naglalakad-lakad lang kami dito, guys, ni Mayumi. Dahil wala pa yung sikat ng araw talaga na masakit sa balat. Kaya eto yung magandang oras na ilakad yung mga bata. At dito sa labas ng bahay ng kapatid ko ay merong malawak na area kung saan pwede silang magtakbuhan,
Pwede silang maglakad, pwede silang humawak ng mga puno, halaman, buhangin, lupa, damo, bunga ng kahoy katulad ng ginagawa ni Mayumi ngayon. Ayan. At for me guys, ang pinakagusto ko dito na part is ang aking Mount Matutum. So nakikita po ninyo yung Mount Matutum dun sa pinakadulo. Itatry ko siya ng zoom in dahan-dahan. Titingnan natin kung makukuha ba ng iPhone 15. Diba? Itong iPhone 15 na to guys, matagal kong nabayaran. Matagal kong nabayaran pero investment ko to para sa aking trabaho. But itatry natin ng zoom in, titingnan natin kung gaano natin siya ka-clear makukuha gamit yung cellphone lamang. Okay. So si Mount Matutum, hindi po talaga siya perfect shape pero napakaganda. Ayan. I think yan na yung pinakaklaro. Meron pa siyang, okay yan na, 15 times na zoom. So nakita nyo, umuusok po yung kanyang tuktok. Medyo sensitive lang siya pag nagalaw yung phone, pero that's how it looks like from our iPhone 15, 1 hour, 2 hours away galing sa bundok. Diba? So ngayong araw, dahil araw ng Sabado ngayon, katulad ng sinabi ko, humihingi ng backup yung aking ate. So ngayon kami ay mag-clearance sale ng kanyang mga stocks. Kasi nag-clearance sale na ako last week. Meron pa ako mga i-clearance sale. Pero I will take a break from working sa aking shop. And I'm going to focus sa shop ng aking ate. Ito yung Sheena Bangkok Wardrobe. Ayan. So dun tayo ngayon magjo-duty. Other than that, I have my session number 2 para sa Vampire Facial with Twin R Salon and Aesthetic Spa, General Santos City. Today is the 10th days. 23 ngayon or 22? 22 ba ngayon or 23? 3? Parang 22 pa lang. 23. 23. Yes. So ngayon ang ika-10 days ko and I have to do my session number 2. Pero I think, hindi ko alam kung tutuloy ako guys kasi with Vampire Facial, hindi ka pwedeng pumunta na meron kang, hindi ka pwedeng mapa-facial na meron kang breakout. Siguro pupunta pa rin ako and then I'm going to check with the nurse. Pero meron akong breakout on this side. Ayan. At saka meron akong breakout dito na side. So yung breakout ko talaga guys, minsan meron siyang pimple. Excuse me sa mga kumakain at very sensitive sa mga ganitong klaseng bagay. But this is life. One of our problems are personal problems. Personal problems that it's in your face. So meron akong acne dito na side. So yun yung pinakaayaw ko, no, yung acne na kulob. And I know marami sa inyo yung may kanyang experience. This is what they call the cystic acne. Kulob siya, wala siyang yung butas or yung ulo. And pag hinawakan mo siya, medyo masakit. And I believe yung kanyang, you know, inside niya is much more complicated compared dun sa mga pimple talaga. So eto pimple lang yan, so okay lang. And I believe, hindi ko alam kung bakit ako nagkaroon ng ganitong breakout. But normally hindi na ako nagkakaroon ng cystic acne talaga. But I don't know what happened. Pero I think magsasubside din naman siya in about... Si cystic acne kasi hindi basta-bastang gumagaling. Okay? Hindi siya basta-bastang gumagaling. So, it will take some time talaga. But we shall see kung ano yung mangyayari mamaya. But my morning is going to be quite busy. Ako'y magfo-focus sa tindahan ng aking ate. Tutulungan ko siya sa pagbibenta ngayong araw ng lahat ng mga items for 399 pesos. So kung gusto ninyong humabol, I will see you guys in about 2 hours. Puntahan nyo agad yung Facebook page kung saan kami magbebenta. Back to back po kami ngayon, lahat 399. Kung gusto ninyong magsimulang mag-business, all these items are from Bangkok, Thailand. Napakaganda ng quality, napakaganda ng tahe. It's just that kapag bago and we have to let go of the stocks na nandun na ng 6 months. Pero magbebenta din kami ng mga new items namin to make way for the coming ones galing Bangkok, Thailand for
birth season. So, if you would like to start your own business, 399 pesos, pwede nyo pang ibenta yan guys ng doble ng presyo. Imagine, napakagandang 100% yan. If you are looking for some gifts or personal dresses, buntis kayo, nagpapa-breastfeed kayo, mahilig kayong magsimba, mahilig kayong magsuot ng dress every day, this is the perfect place for you. We also have co-ord, so abangan nyo ngayong araw. Okay? Gising na ba mga bata, Bunny? Opo, di Ay, sila mag-golf. ha? Di sila mag-golf. Nag-ano lang sila? So, tanong TV. Pag mo talaga palagyan ng ano, bantayan na. Tara na, lakad na tayo away from that eh. Ha? No, remove Mayumi na there kay ano. English speaking kasi to si Bunny, so nag-i-English. Sabi niya, ano sabi mo kagabi? Ano there? Ano naman, sabi niya, Ma'am, hindi kami maka-walk ngayon, ma'am, kasi it's rain. Rain outside. Ang social naman itong aking tiwala sa mga anak ko eh. At make sure mo walang laman yung mga bulsa niya kasi baka mamaya may laman yung kamay. Alam mo si Mayumi nangungupit ng ano, bunga ng puno. Baka mamaya nilagay sa bunganga. Run! Run! Nagustuhan siya ng mga bata, kaya masaya ang puso ko at napagkakatiwalaan ko si Bunny. So kakain muna tayo ng agahan para makapag-prepare na ako, makaligo, makabihis na at makapagtrabaho. So gusto ko talagang ilagay ito ngayong umaga para mabigyan na kayo ng heads up. So papasok na tayo guys at medyo mainit na din ang sikat ng Jaraw. Ako yung outfit natin pag lumaya sa bahay. Oh, Boracay. Boracay na oversized. Cycling tsaka sandal na akala mo magsisimba. Tara. Ang saya mo. Kain na, sabaw na ha. Sabaw na ha. Good morning. Morning, Chico. Saan ang slime mo? A few more. Kaya nga pala kami, tumagal kami dito guys sa bahay ni Madam 10 Gibbs. Simula Miyerkules, andito na kami. Mayumi! Simula Miyerkules, andito na kami. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, 4 na araw na guys. Kulang na lang, mag-isang linggo kami dito. Kasi nga, Huwebes walang pasok yung mga bata, holiday nila. So sabi ko, since hindi sila nagkita-kita magpipinsan, Miyerkules pa lang kami nagpasyal na talaga dito. Nagdala na kami ng gamit. Akala ko uuwi na kami ng Friday. Pero sabi ko hindi naman palagi na ganito na walang pasok sunod-sunod. So ang nangyari, dumiretso na lang talaga yung aming stay dito hanggang Huwebes, hanggang Biyernes, hanggang Sabado ngayon. So wala naman masyadong aktibidades yung mga bata. Talagang naglalaro lang sila magkasama. At sila ay nag-e-enjoy kasi binilhan ko sila kahapon ng slime na tag 35 pesos. At hanggang ngayon ay nilalaruan nila. Tara silipin natin kung anong ginagawa nila ngayon. Kasi yun lang yung hiling ng mga bata ay slime. So nagdaan ako ng tindahan kahapon at kinunan ko sila ng slime. Ay, nilalaruan pa ba nila yung slime nila? Wala na. Naligo na sila. Ligo na kayo? Still washing pa. O sige, wait lang. Dito na lang kayo mag-shower sa labas in the hose. Go. Go na, dito na lang sa hose. Oh, you're not a baby. Stand up. Baby. Mama. Did Ashley teach you how to become a baby? Oh no, it was me, Mom. Mom, it was me who teach her to become a baby. Last time she was just on her head. Are you me? What do you mean? Ah. I was supposed to talk to her. So tapos na pala silang Wait, I want to go in the bathtub. tapos na pala silang laro ng Play-Doh. Ay, ano 'yun? Ang tawag mo diyan? Slime. Tapos na silang maglaro ng slime. So ngayon nag-aantay daw sila na maligo na. Alam naman ni Calvia at saka ni Chico maligo. Pero sabi ko kay Bunny, tingnan niya lang para tama yung ginagawa at matrain sila ng maayos kung paano maligo ng maayos. Ayun, tsaka i-prepare yung gamit nila for now. Kasi tinitrain ko yung mga bata na sila na lang talaga. Medyo struggle pa yung pagligo kasi hindi nakikinig sa unang beses. But,
Yan lang yung ginawa nila for how many days. Nagbanding sila magpipinsan. And you can see them, they are extremely close. Si Moning at si Ashley, si Kahil. Bakit sila close? Talagang we are really putting that time for them to spend time with each other. Hindi yung feeling na awkward sila pag nakita nila yung isa't isa. But when they see each other, they run to each other and they give each other a very warm, long hugs. Ganun po ang pagmamahal ng mga pamangkin ko at ng mga anak ko sa isa't isa. Magpipinsan, first cousin. So, I'm very proud. Masaya kami ng mga kapatid ko kasi that's how we want them to grow up. Kaya si Kuya Kahil, kapag pumupunta ng Pilipinas, we really let him and Ashley spend time together. At lalo na ngayon, malalaki na sila guys. They are going out na wala kami. Tinatry na namin. Pinapa-experience na namin sa kanila yon. At speaking of Kuya Kahil guys, malaki na po si Kuya Kahil talaga. Binatang-binata na. I speak to him via video call almost every night. May mga nights na nami-miss natin nakausap yung anak ko kasi nga minsan pagod ako or late na siyang tumawag dahil meron siyang training, hindi nagkakasabay yung aming oras at naaawa ako minsan pag tumatawag siya tapos kumakain, gusto ko kumain lang muna siya, saka na lang kami mag-usap pagtapos na siya kumain, ganon. So yeah, but I'm going to see him very soon, inshallah. Ayun. So anyway guys, yeah, kailangan na natin magsimulang mag-prepare para sa ating araw. Alright. Tapos na din tayong kumain. Sinampal na naman tayo ng masasarap na pagkain ngayon guys. And when I say masarap, ang ulam namin ni Madam Ten Gibbs ngayong umaga ay tuyo na merong kamatis. At syempre, ginisang sardinas. Oh, di ba? Grabe yung pagkain namin pag umaga, no? Parang pang teleserye. Pang teleserye. At hindi pa kami nakaligo guys kasi inaantay namin si Boss Jerry. Dito kasi sa bahay ni Madam Ten Gibbs, merong dito, fall in line sa banyo. Kasi naglinis ng isang banyo, so isa lang yung pwede namin gamitin. Wala pa rin siyang ligo. Oh, yan. Lagyan ako ng vlog ko guys. Siya din, alam nyo, pag bukas nyo ng vlog niya at may nakita kayong 1 view, siya yun. Tapos pag nag-second view, siya pa din yun. Pero sa kabilang TV. Support yourself. Love your own. Diba? Oh, tama, love your own. So, naka-day 3 na sila ng episode nila sa Boracay. Sana naman at sinusundan nyo ang kwento ni Madam Ten Gibbs. Meron ako nakitang nagtanong doon. Gusto nila na gumawa si Madam Ten Gibbs ng kwento niya sa kanyang paghahanap buhay na mas more detalyado. Maybe, suggest ko kay Madam Ten Gibbs. Okay lang. Suggest ko kay Madam Ten Gibbs, isa-isahin niya lang para hindi overwhelming. Kasi sa dami-dami ng kanyang sources of income. Oh, sana all. Sa dami ng kanyang source of income, masyadong overwhelming. Hindi niya alam kung saan magsimula. So siguro may araw na mag-share siya sa inyo ng buy and sell. Meron siyang truck business. So isa-isahin niya lang. At gagawin niya yung tag-isang kwento. Kasi nga masyadong overwhelming yung detalye. So, madali lang sa... Bunny! Malakas pa yung boses mo sa akin, Ikaw na lang dito. Si Bunny kinakausap yung mga bata. But anyway, ang sinasabi ko sa kanya, para hindi overwhelming sa detalye, ay isa-isahin niya na lang. Oh, that's not nice. I will tell them. Isa-isahin niya lang ng explain. So, ngayong umaga, dapat pupunta ako kay Madam Sheena. Pero, inaaya ako ni Madam Ten Gibbs dahil bumili po siya ng bagong sopa sa kanyang opisina dahil meron siyang, ililipat niya na naman itong lumang sopa niya sa isang kwarto na kailangan naman ng gamit. So, kapag nagre-refresh si Madam Ten Gibbs ng gamit niya sa isang property, ang ginagawa, tinatanggal niya yung luma na item, ilalagay niya na naman sa isang property, papalit-palit, para naman nare-refresh daw yung kanyang utak. At sa opisina ni Madam Ten Gibbs, I believe she spends like 30% to 40% of her time sa opisina niya. Okay? Ang ibang oras niya, napakalaki ng ginugugol niya kahit gaano siya ka-busy. Malaki yung oras niya sa bahay niya kasi umuwi talaga yan siya ng 1:00, 2:00. Dapat nasa bahay na siya. Umaalis siya dito ng mga 10:00 ng umaga, 11:00, 12:00, 1:00, 2:00. Mga 4 na oras yan siya na nagtatrabaho sa city and then umuwi na siya. So malaki yung oras niya dito. And then,
Yung ibang oras niya naman nasa kotse or nasa mall kapag meron siyang business sa mall, sa mga customer niya na mini-meet up niya, nagpapaswipe, basta sobrang dami. Then maliit na oras niya nag-iikot siya sa mga shop just to check. Check niya lang or kung meron siyang kailangan kausapin na mga staff na pasaway. Sakit sa ulo na mga staff. Lately lang meron siyang staff na pinapagalitan niya dahil nga hindi nag-resign ng maayos. Okay? So, pagkaalis ng staff, lumipat pala sa kapitbahay lang na negosyo. Ngayon, pagkalipat sa kapitbahay, guys, kinuha, pinirate lahat ng mga dahan-dahan yung mga staff ni Madam Ten Gibbs. Imagine nyo naman yung ginawa. So, syempre, galit si Madam Ten Gibbs dahil wala naman talagang respeto yung ganun, diba? So, speaking of mga problema sa tauhan, napakagandang topic. Very interesting. Sarap imarites, no? Kasi marami din siyang kwento sa mga staff niya Pinakamalala ata is yung Hindi ko lang alam. Other than the mga nakaw-nakaw episode, di ba? Meron ding yung backfight, nagba-backfight. Sa Bisaya pa, nagalibak ba? Nang lilibak sila and then hindi nila alam, lahat ng CCTV merong audio. Lalo na pagbago pa. So, okay lang pag nagsalita ka sa sarili mo, kausapin mo yung hangin, ganun. Pero pag nagsalita ka ng ganyan, sinichismis mo sa mga kasamahan mo sa trabaho at hindi mo sinasabi agad sa boss mo, ay problema yon. Ang pinakamasaklap pa, pag may mga pumapasok na customer, tapos sinisiraan mo yung may-ari mismo ng negosyo, yun yung talaga dun, red flag, pinaka Hokage moves. Yun. So, ang dami-daming kwento pagdating sa negosyo talaga. Ako kasi, yung staff ko sa ngayon, konti lang naman. Other than kay Bunny, yung bagong tagapag-alaga ng mga bata pag ako'y nagtatrabaho. Si Parts, of course, ang aking trusted all-around assistant, nagmamaneho ng kotse, tumutulong sa lahat ng negosyo ko. Miss Joselle ay nakatoka sa boutique and si Ate Hana. So, in total, 4 lahat yung staff natin. Si Ate Hana ay naka-assign naman sa laundry shop. So, medyo okay na din guys. Naka-4 na ako na staff. Si Madam Sheena naman, I believe yung staff niya nasa 5 hanggang 6 naman si Madam Sheena. So kung kung gusto niyo namang marinig ang kwento ni Madam Sheena, nagba-vlog na din siya sa YouTube at she naman yung ilagay ninyo. Si Madam Ten Gibbs, mas madami siyang staff kasi sa tindahan niya 2-3 tindahan at saka isang hardware. Iba pa dun yung mga liaison officers niya, iba pa dyan yung mga admin officers niya, iba pa dyan yung house staff niya. So marami talaga siyang employees. Nagbibigay si Madam Ten Gibbs ng trabaho sa maraming Pilipino. Ano yun, OFW. But kaya masaya yung pagsa-celebrate dito ng mga Pasko tsaka New Year kasi malaki yung team ni Madam Ten Gibbs. Kami, nakikisaw-saw sa party. Ayun guys. Time check natin, 9:00 na. Again, it's gonna be a busy morning. I wanted to take you guys with me. Samahan nyo ko. But I don't want to, na pangit yung pagtuturo. But it's just an exciting kind of thing. So, ganito na lang. I will take you guys with me for today's ganapan. Kaya naku, panoorin yung buong araw natin ngayon. Simula umaga hanggang gabi tayo mamaya. Walang pahinga. Ang babaeng? Walang pahinga. Walang pahinga. Ang babaeng mababa ang lipad. Mataas ang pangarap. Okay, walang pahinga ang babaeng mataas ang pangarap. Hindi mababa ang lipad. Ayun. So, big shout out sa lahat nga pala ng mga nanonood sa atin sa buong Pilipinas. Maraming salamat po sa buong pagmamahal ninyo. At recently, pinalo nyo din yung aking mga kapatid para magkaalaman na kung sino ba talaga sa amin ang totoong mukhang pera. Ayan, nakikita ninyo guys. Malalaman ninyo kung sino talaga yung mga the best sa mga para-paraan pagdating sa negosyo. Ayan. Pagdating naman sa ugali, sana makita nyo din kung sino ba talaga sa amin ang pinakasipsip. Oy! At wag natin kalimutan si Madam Bibi din, no? Si Madam Bibi ay nasa Facebook page na din niya habang nagbibenta ng ukay-ukay. Siya din ay nagtatrabaho kasama ang kapatid ko. Ang boss niya si Madam Ten Gibbs. Boss niya, kapatid niya. Alright, next time siguro gagawa ako ng story. Anong feeling simula umaga hanggang hapon na boss mo yung kapatid mo? Ay, gagawa ako ng episode ng A Day in My Life ni Madam Bibi.
as trabahante ni Madam Ten Gibbs. Maganda yan. Maganda yan, guys. Gagawa din ako ng a day in my life as assistant ni Madam Sheena. Agoy, mahirap yan. Si Madam Sheena, very stricto. Gagawa ako ng a day in my life kasama si Madam Ten Gibbs. Ito okay to. Kasi kahit pagod ka, guys, pagdating sa bahay, magkalibanga ka sa gutom. Ay, sa busog pala. So, papakainin ka ng papakainin. So, it's gonna be a very, very exciting family vlog. So, wag nyo kaming iwan. Samahan nyo kami palagi. And let me know what you guys think down below. Basahin ko lahat ng mga comments, messages ninyo. And I'll see you guys on the next one. Much love, Princess Higa at Madam Ten Gibbs. Ayun. See you guys.